Hello everyone, welcome back ulit dito sa aking YouTube channel. My name is Dario Tangob, also known as Forest Vlogs here in YouTube. Okay, before anything else, gusto ko munang batiin ang lahat ng aking mga taga-subaybay, mga subscribers, mga taga-panood mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. I hope everyone is safe. Okay, no, despite the pandemic, I hope everyone still able to cope up with the crisis na meron tayong naranasan ngayon. To all of my katindahan, mga kasari, lalong-lalo na sa mga may tindahan na mga sari-sari store na aking mga tagapanood at subscribers, I hope na meron po kayong matutunan in this video or yung dito sa aking channel as a whole. Okay? Sa hindi pa nakasubscribe, you can click the subscribe button and click the notification bell para updated kayo sa mga updates, updated kayo sa mga nangyayari regarding our business and then regarding sa mga tips and strategies na sinishare ko dito sa aking YouTube channel. Okay, as you all know guys, no, in the past few vlogs, yung content ko ay sinasagot ko yung mga question ng mga aking subscribers. Kaya if ever na gusto niyo magkaroon ng content or topic, mag-comment lang kayo down below in this video. Then, basta tanong nyo lang guys kung pwede gawan natin ng content. Okay, for today's video guys, marami makaka-relate, lalo-lalo na sa mga tindahan, no? Okay, from Johan Atendido. Okay, ito yung question ni Johan. Hi, hi po, magkano po ang margin nyo sa bigas? Okay, binanggit niya yung margin, okay? May tinatawag tayong gross margin, no? Sa accounting, meron tayong financial statements. Meron tayong tinatawag na gross margin. Ito yung pinaka whole na tubo natin sa isang bigas, sa bigas. Tinatanong niya is magkano ang margin natin. Okay, Johan, sa amin dito sa store, actually, hindi naman kami ganun kalaki magpatubo. Usually, ang 50 kilos na bigas namin ay tumutubo lang siya ng 120 to 180 pesos. Okay, so kung i-divide mo siya sa 50 pesos, more likely, almost 3 pesos ang tubo sa per kilo. So, yun lang. Ganun lang siya ka, ka liit. Pero hindi naman natin masabing maliit kasi nga, sabi nga nila, bigas is basic needs. So, kailangan po yun ng tao. So, everyday kailangan yun ng tao actually. So, lalo-lalo na tayo mga Pinoy, hindi naman tayo mabubuhay ng walang kanin. Okay? So, yun po yung margin po natin. Okay? From Jelly De La Cruz, ito yung question ni Jelly. How much capital did you use when you started your business? Oh, actually, Jelly, meron ako nito sa isang vlog ko, yung story ko paano ako nag-start dito sa sari-sari store business. Actually, wala po akong capital in my own. Okay? So, kung babalikan mo po yung old vlog ko na yon, actually, ang store na to is from my tita. Then, yung nag-decide na siya na parang gusto niya na mag-quit or gusto niyang bitawan yung pwesto. That time, nasa Chowking pa ako nag-work noon. Sabi ko na ako na lang. So parang ang nangyayari, I became a industrial partner. Okay? Industrial or managerial partner. Pero, kung tinatanong mo kung how much yung naabutan ko dito ng mga items. Ang liit lang ng store nito nung naabutan ko actually. Nagbumibenta lang kami ng 2,000 or 3,000 a day. Nung ako tapos pag Sunday, sumasaya na ako pag nakabenta kami ng 5,000. Okay, so siguro ang mga laman noong time na yun na naabutan ko is siguro mga 50,000. Okay, from that 50,000 siguro, doon ako nag-start kasi hindi naman ako, nagdagdag pala ako ng konti yung about sa Bonakid, no? Kasi nag-story time, may ahente kasi dumaan ng Bonakid. So, wala kaming ahente that time ng Bonakid. So, may nag-alok sa akin. So, inabunuhan ko siya personal money ko mga 8,000 plus. Pero yung 8,000 plus na yon ay binayaran ko rin within a week. Within a week or after a week. Basta binayaran ko rin siya agad kasi personal money ko siya. Yun lang yung time na nagdagdag kami. Then, yun po yun. Um, yun po yung history ng
store namin. Okay, how much profit do you earn monthly? Okay, from Jelly de la Cruz din to, no? So, siguro yung profit namin, hindi rin ganun kalakihan. Kasi hindi ako talaga nagbibigkas ng amount dito sa social media. Pero hindi rin ganun siya kaliit, hindi rin siya ganun kalaki. Pero ang strategy ko kasi is that, ah, yung profit namin is hindi naman talaga siya kinukuha namin monthly. Okay? Though meron kaming profit sharing at the end of the year or minsan po mid of the year ng tita ko, all expenses namin ay nasa-shoulder ng store basta related ng store operation. Okay? So, yun. Typical business entity na merong mga expenses like electricity, water, mga daily expenses. Siyempre, may mga pagkain, merienda, hindi natin mawawala yan. Then, salaries, internet, ano pa bang ibang expenses? Rent, okay? Kinukuha yun dito sa store. So, the rest, kasi basically kami, meron kaming sahod, meron kaming salary on our own. The rest is pinapagulong or pinapaikot dito sa store. So, yun po yung lagi kong sinasabi na ipagulong or ipaikot-ikot yung benta or yung fund na umikot sa store para lumago yung tindahan. Kasi kung bawasan mo siya monthly, bawasan mo siya lagi monthly, hindi lalaki yung store mo, pagiging stagnant. Okay, pag sinabi natin stagnant, yun lang yung store mo, yun lang yun. Kumbaga, kung dati maliit lang, ganyan lang paninda mo, ganyan lang din kasi lagi mong kinukuha yung profit or tira. Pero dito kasi, in my own lang din, no, strategy, na gusto ko na lumago. Okay, gusto ko na umikot yung benta, magagamit yung benta sa pamimili. Dati nung bagong-bago pa ako sa pagtitindahan is that hindi talaga ako nagpapatulog ng mga benta, no? Lagi akong namimili. So, then, pag may mga opportunities, lalo na pag may mga promo, grab agad. Sa Pure Gold kasi back then, lagi may promo. Lagi may promo na mga 6+1. Nandito din yun sa old vlogs ko. I hope na mapanood nyo sa aking mga old videos. Then, yun po yun. Then, meron akong, kunyari may benta ngayon, then may mga ahente. Doon din nag-start na dumadami yung ahente namin kasi pag may mga mag-aalok ng brand, like for example, kasi original naming ahente actually guys is Mighty and Nestle lang. Dati nabutan ko dito, wala pa kaming Alaska, wala kaming Century, wala kaming ahente ni Marlboro. So, yung pinaka-importante talaga dun si Marlboro, hinanap ko talaga siya. So, yun po yun, no? Ito yung sagot sa number 3 mo na question na kung ginagamit ba or kinukuha yung profit. Actually, hindi. Okay? Basta nasasahuran ko yung kasama namin dito, nasasahuran ko yung tita ko, nasasahuran ko yung sarili ko, nababayaran ko yung lahat ng expenses, electricity, water, and then meron akong budget for daily expenses. All of the profit, pinapaikot dito sa store. So, kaya kung napapansin nyo minsan, maraming nakatambak. For example, ngayon marami akong alak. So, walang bawas yan kasi nabutan nga ng ang tawag nito ng ECQ, so ng liquor ban. So, hindi ako nagtinda ng alak. So, yun guys, no? I hope na you learn something from today's video. Meron pa itong part 2. I hope na inyong masubaybayan. Maraming salamat sa nagtanong, Johan Altendido and Jelly de la Cruz. Okay, Jelly de la Cruz ha, yung una at pangalawa mong question ay nasagot ko na. I hope na you learn something and then I hope na abangan nyo pa po ulit ang aking mga next videos. Thank you so much. This is Dario Tangob, also known as Forest Vlogs. Kung bago pa kayo at hindi pa kayo nakasubaybay, pwede nyo pong i-browse ang aking YouTube channel at kung may natutunan po kayo, pwede nyo rin pong i-click ang subscribe button para updated kayo sa aking mga next videos. That's all and thank you so much everyone. Guys, thank you po pala lahat sa aking mga channel members. Ipeplex ko sila next time. And thank you so much po sa inyong walang sawang support at pagmamahal sa aking YouTube channel.